Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. Thank you for joining me today. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at paki-share na rin po para lumaki ang ating community. Tuloy na po tayo sa ating topic for today. We have the position pero masuntukan tayo. Alam ko makaya kita. Ganun lang. But you're a coward. This coming, kung para mabilis, this coming Sunday sa Araneta, 12 rounds. Pag-usapan natin itong paghahamon ni Baste Duterte ng suntukan dito kay General Torre. Mukhang nabigla itong si Baste sa paghahamon. Mukhang mali ang hinamon niya. Ang problema dito, biglang kumasa. Walang kagatol-gatol na sinagot ni General Torre. Walang kagatol-gatol na kinasahan yung hamon ni Baste Duterte na mag-boxing sila, magsuntukan. Pero para hindi naman masyadong pangit tingnan, sinabi naman ni General Torre na gawin nating parang isang boxing for a cause. Gamitin nila itong pagkakataon na makalikom ng pera para doon naman sa mga naging biktima nitong bagyo, itong flooding. Ang problema ngayon, seryoso ba itong si si Baste Duterte sa kanyang paghahamon? Dahil kaya nga sinasabi ko, mukhang nagkamali siya ng hinamon. Dahil itong of course, si General Torre, hindi aabot ito ng pagiging general kung hindi ito sanay humarap sa laban. Hindi sanay humarap sa bakbakan. Ang hinaharap nito, bala, kanyon, granada. Ang tanong dito, ito bang si Baste sanay sa bakbakan? Kasi yung pagpapakita ng training, madaling gawin yan. Madaling gawin yan sa lahat. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, doon muna sa mga bago lang dito sa aking channel, paki-subscribe po, paki-hit yung notification bell, paki-like na rin, at pwede tayo mag-comment, at baka pwedeng i-share natin to para maraming maka-alam, maraming makarinig ng ating mga pag-uusapan dito sa ating munting channel. So balikan natin. Ito kayang si Baste Duterte ay alam ang kanyang ginagawa. Miscalculate na kaya itong si General Torre sa paghahamon ng suntukan. Kasi itong si General Torre, obviously, at siyempre naman, hindi aabot ng ganitong ranggo yan nang hindi sumabak sa bakbakan. At ang hinaharap nito, bala, kanyon, granada at kung ano-ano pa. Yung suntok, hindi niya kakatakutan yan. Kung tutuusin, lamang na lamang si Baste Duterte rito dahil bata nga siya. Insa-insayo ka lang ng konti. Alam na alam natin na mas matatag ang ang resistensya mo. Kung ikukumpara kay General Torre na I think nasa 56 years old na. Ikaw nasa 38. Malaking malaking kakulangan sa side ni General Torre kung maglalaban nga kayo ng bakbakan. Ang problema lang dito, kung hindi ka sanay humarap sa bakbakan, Baste, malamang-lamang napahiya ka dyan sa panghahamon mo na yan. Malamang-lamang hindi ka pumunta dyan sa hamon mo na yan kung saan naman kinasahan ni General Torre na pumunta kayo sa Araneta sa Linggo. Alas 10 yata pagkakasabi niya. Malamang-lamang, ikaw ang hindi tumuloy dyan sa sobrang nervyos. Iba yung training Ang daling gawin yan, yung training ng boxing, pakitang tao. Ang pinakamalaking problema dyan, mga kapatid, mga kababayan, yung kaba na pupunta ka doon sa away, sa bakbakan. Ibang klase yun. Pag hindi ka sanay humarap sa ganyan, sa suntukan, na kahit naman paano, na-experience natin yan nung kabataan,
Nakaka-nervous yan doon sa taong walang ka-experience dyan sa mga bakbakan na yan, dyan sa suntukan na yan. Kaya ako, tinitiyak ko, hindi talaga magdadalawang salita ang katulad ni General Torre pag hinamo ng suntukan yan. Hindi matatakot sa suntok yan. Baste. Baliwala dyan na suntok dahil hinarap nito bala, kanyon at mga kung ano-ano pang mga nakamamatay na mga sandata. Ikaw, sanay ka ba? Na-experience mo na ba makipagbakbakan ng harapan sa kalsada? Baka hindi pa. Kaya ang pinakamalaking problema dyan, di Baste, sinasabi ko nga, yung dalhin yung sarili niya, yung paglalakad papunta doon sa lugar kung saan kinasahan nga ni General Torre, pinatulan ni General Torre itong hamon mo. Yun ang malaking tanong dyan, Baste Duterte, paano kang pupunta dyan doon sa lugar na kung saan makikipagsuntukan sa'yo si General Torre, na hinamon mo kung ikaw ay hindi sanay, siguradong, ngayon, pinagsisisihan mo na yan. Yung paghahamon mo na yan, pinagsisisihan mo na yan. Sigurado ako dyan. Nakala mo, hindi papatol itong si General Torre. Ngayon, pag hindi ka sumipot, hindi ka man lang bumili ng ticket papuntang Manila, pagtatawanan ka na ng taong bayan. Dahil ito ay pangalawang beses mo ng paghahamon. Yung una mong hamon, sabi mo, gusto mong makasampal ng general na pinatutungkulan mo itong si General Torre na hindi mo rin naman nagawa. Nung nandoon si General Torre sa Davao, nung nandoon siya sa compound ng KOJC, hindi ka nagpakita doon. So ngayon, dinare mo na talaga masyado. Talagang tinukoy mo na, gusto mo suntukan. Kahit alam na alam mo, lamang na lamang ka sa edad dahil bata ka. At sa height, tingin ko, mas mataas ka. Sa build ng katawan, mas lamang ka. May kaliitan itong si, siguro mga 5'9", 5'10" lang itong si General Torre. Baka ikaw nasa mga 5'11", baka 6-footer ka pa. I don't know. Pero definitely, mas malaki yung build mo, mas matangkad ka, mas bata ka. Ang problema ngayon, paano mo paninindigan itong paghahamon mo? Paano? Sinasabi ko nga mga kapatid, mga kababayan, ikaw pag hindi ka sanay sa ganitong klaseng bakbakan, ang nervous mo, abot-abot yan. So malaking problema itong kayabangan mo, Baste, pag hindi mo natupad yan. Pag hindi ka sumipot, lalabas yan talagang kapareho ka doon sa mga pambabluff ng tatay mo. Na hinamon itong si Kawal de Carbonell ng duelo, sumipot ng maaga itong si Kawal de Carbonell, hindi nagpakita ang tatay mo. So ngayon, dapat itayo mo ang bandera ng mga Duterte. Magpakita ka. Kahit hindi maiayos yung sa Araneta, napakalaking venue niyan eh. Maghanap na lang tayo na maliliit na gym kung talagang darating ka. Madali yan. Maraming gym ang papayag na ganapin yan. Yung pagsusuntukan nyo ni General Torre. Hindi problema ang venue. Believe you me. Ang daling gawa ng paraan yan kung hindi uubra ang Araneta Coliseum. Pero baka naman umubra. Pwede rin yan. Maraming tao manonood dyan. Maraming pupunta dyan. Kaya pangatawanan mo, Baste, ang iyong paghahamon. Ipakita mo na ikaw ay merong B. Na merong kang malalaking ba. Ikaw kasi, maghahamon ka, hindi mo masyadong tinatansya kung sino hinahamon mo. Hindi mo iniisip yung sinasabi mo, na itong hinamon mo, batikang sundalo. May pride yan sa pagiging sundalo at yung kanyang ranggo na hinahawakan. At alam na alam natin, sumabak na yan ng maraming beses sa bakbakan. Ikaw, naka-experience ka na ba ng bakbakan? Kaya itong suntukan, hindi atrasan to ni General Torre. yan ang malaking problema mo ngayon. Paano mong haharapin itong inumpisahan mong paghahamon? Problema ka ngayon dyan. Malaking problema itong ginawa mo
Baste Duterte. Ngayon, kahit hindi matuluyan, lumipad ka man lang papuntang Manila, medyo may puntos ka dyan. Kung hindi matutuluyan, for whatever reason, at least pumunta ka ng Maynila, nagpakita ka ng willingness at nagpakita ka na ikaw ay desidido na lumaban. Pero pag hindi, again, sasabihin ko, eto na naman kayo. Gaya ng tatay mo, magaling lang sa kyaw-kyaw, pagka sineryoso, pagka kinasahan, hindi lumalaban. Parang itong si Sara Duterte rin, na ready na raw sa kanyang impeachment case, dahil alam niya, tinatrabaho na ng mga senador yung dismissal. Yan ang problema eh. Mahilig kayo sa ganon, pero iba ang nangyayari dahil iba ang ginagawa nyo pa ilalim. Pero anong malay natin? Baka nga ganun kakatapang. Baka nga ganyan kasanay makipagbakbakan sa kalsada nung kabataan mo hanggang ngayon. Tingnan natin hanggang linggo ng hapon. Pero pag ikaw hindi bumili ng ticket papuntang Manila, iisa ibig sabihin yan. Puro ka ngaw-ngaw, puro ka bluff. Pareho ng tatay mo. Anyway, mga kapatid, mga kababayan, panoorin natin itong mga sunod-sunod na video kung saan nagsalita itong si Baste Duterte and then si General Torre na kinasahan yung kanyang hamon, tapos yung kanilang maikling video kung saan nagtitraining sila. Tapos magpo-comment ulit tayo tungkol dito. Doon na, Torre, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Sanay na kami sa iyo. Kinidnap ko nga yung tatay ko eh. Okay na yan. Now just do whatever you want. You have 2 years until finding mo kandidacy sa 2027. So, at saka may kaso ka na ngayon eh. Think about it. Gusto mo harasin ako, harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, we have the position eh, pero masuntukan tayo. Alam ko makaya, bita. Ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. Ang nagmamatalinuhan ka lang, yan ang talaga ginagawa mo. May trespass ka, may nakaabang na dyan. Nakita ka talaga ng media. Kawawa ka naman, sa totoo lang. This coming, kung para mabilis, this coming Sunday, sa Araneta, 12 rounds, pwede. 12 rounds sa sundukan para maganda. At para medyo marami-rami ang ma-raise natin, siguro you can find sponsors. Per round, may mag-sponsor. So, let's place their merchandise before each round. So, 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor, marami tayong may raise na pondo. So, well, I was informed at nakita ko rin sa social media na naghamon siya ng suntukan. And, well, sa atin naman, whether he's serious or not, sa atin, let's just put this on a better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan, boxing na lang para madaling i-set up. At gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. I'll ask Araneta to set up a boxing ring. Hopefully, they will oblige. Kung wala naman, di maghanap tayo ng kung saan gym ang gusto niya. Ay, hindi ko naman siya pinapatulan. I just see this an opportunity para makatulong sa ating mga kababayan. Kaya nga, sigurado maraming sponsor nito and everything that, all the proceeds that we'll raise, we will donate to charity. Ako, I'll donate to charity kung ano man ang maging part ko rito. At para sa mga nasalanta ng bagyo at baha na yung nasaraang masamang panahon. So, ayan. Nakita nyo naman, nagpe-prepare na itong si General Torre. Mukhang nagtitraining naman itong si Baste Duterte. Ngayon, ang tanong na lang, dahil sigurado ko, itong si General Torre, sisipot yan. Siguradong sisipot yan. Garantisado yan. Etong si Baste ang tanong. Si Baste ang tatanungin natin, darating ka ba, Baste? Kakasahan mo ba yung pagkasa ni General Torre na ikaw ang unang naghamon? O yan ay isa na namang ngaw-ngaw? Ngaw-ngaw na katulad ng tatay mo noon
na hinamon si si Kawaldi Carbonell ng duelo? Yan ang malaking tanong ngayon dyan. Ikaw kasi, Baste, you and your big mouth. Maghahamon ka, well, hindi pa naman natin alam, pero nagkamali ka ng hinamon mo. Dahil talagang kakasahan ka ni General Torre. Manalo o matalo yan sa bakbakan nyo, sisipot yan at siguradong kakasahan ng hamon mo. Ngayon, ikaw ang may malaking problema, Baste. Ikaw ang may malaking problema. Dapat ngayon pa lang, inaayos mo na ang booking mo papuntang Manila. Huwag kang maghahanap ng kung ano-anong dahilan. Kaysa bagyo, kaysa ano. Sabihin mo ang totoo na ikaw ay, kung hindi ka darating, sabihin mo ang totoo kung ikaw ay nagkamali ng hinamon. At ikaw ay nabigla lang. Or, kung talagang imposible sa'yo ang Sunday, dahil masama nga ang panahon, baka, yan ang gamitin mong dahilan, magsabi ka anong date ka darating o anong date ka pwede, anong araw ka pwede next week. Dahil itong si General Torre, agad-agad nag-schedule. Walang kaabog-abog. Hindi pa nga siya, hindi niya nga kinukonsider na siya ay walang training. Bahala na nga daw kung ikaw nagte-training. Pero kinasahan agad ang hamon mo. Ngayon lang nag-training uli itong si General Torre, nagpakita nagte-training siya. Pero mahalata mo na hindi talaga ganun din ka-insayado itong si General Torre. At sa totoo lang, kung makakarating ka sa venue ng inyong pagkikita, babakbakan, sa tingin ko makakalamang ka pa nga. Ang problema lang, sa totoo lang, mga kapatid, mga kababayan, ang problema lang dito, kahit na lamang isang tao, sa laki, sa age, etc., sa training, kung walang dibdib, kung walang dibdib humarap sa ganitong klaseng bakbakan, hindi rin siya mananalo. Hindi siya uubra. Papatayin siya ng kanyang kaba. Ilulugmok siya ng kanyang nervyos. Yung po yan. Kaya, sinasabi ko, nagkamali ka ng hinamon mo. Dahil itong si General Torre, baliwala yan sa kanya, yung mga hamon-hamon ng suntukan. Ang problema sa'yo, sanay ka bang humarap? Kaya nga sinasabi ko, kahit lamang ka sa lahat ng aspeto, ang problema mo dyan, baka yung tuhod mo, hindi kayanin yung bigat ng katawan mo sa nervyos. Yung maghaharap na kayo. Malamang nanginginig ang tuhod mo dyan sa nervyos. Diyan ka magagapi, diyan ka matatalo sa sobrang nervyos. Kung hindi ka talaga sanay sa bakbakan at nagyabang ka lang. So mga kapatid, mga kababayan, abangan natin itong darating na linggo kung matutuloy yan. Kasi kung talagang determinado itong si Baste Duterte, basta't may available flight, lilipad dyan bukas hanggang Sunday. Lilipad dyan papuntang Manila. At kung meron niyang booking ng eroplano, ng flight papuntang Manila, ipagyabang mo, Baste. Picturean mo, i-post mo. Total, yan naman ang gusto nyo eh. Laging meron kayong posting na mga sikat kayo. Ipasikat mo yung ticket mo na papunta ka na ng Manila. Baka kasakali si General Torre ang kabahan. Which I doubt. Pero, yun na nga. Tumatakbo ang oras para patunayan mo ang sarili mo, Baste. Kaya nga, kung ikaw ay nakapag-book na ng ticket papuntang Manila, i-post mo, iyabang mo para makita ng mga Pilipino na pinagyabangan mo nung una na ikaw ay handang sumabak sa bakbakan. Handa kang makipagsuntukan kay General Torre sa linggo. At huwag mong gagawing dahilan, baka hindi sabihin mo imposibleng ma-book yan sa Araneta dahil napakalaking venue niyan. Madaling humanap ng mga gym na kukuha ng event na yan. Dahil sisikat pati yung gym. Pati kami, nandiyan dyan, manonood kami. Kahit magbayad kami ng ticket. Kaya, huwag ka muna maghanap ng dahilan, maghanap ka ng booking.
from today hanggang early morning ng Sunday. Aabangan ka namin dito sa Manila. Ha? Baste, pangatawanan mo yung hamon mo, pakita mo meron kang ba. Huwag kang pakamot-kamot ng ba. Sabi nga ni Rene Santa Cruz. Baka puro kamot ka lang ng ba, ng batok. So ito mga kapatid, mga kababayan, abangan natin kung sino dito ang mapapatunayan natin na mayroon ba na kayang panindigan, kayang magpakadala sa hamon ng suntukan. Tingnan po natin. Hanggang dito na lang mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At pakishare po natin para maraming makaalam dito sa paghahamon na to ni Baste Duterte na kinasahan ni General Torre. Thank you so much, ladies and gentlemen, at magkita-kita po tayo muli.